Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, kinastigo, Cauatano at Remulla, pinasisibak sa pwesto, pangbababoy sa Senado, dinikdik dahil sa pag-eskapo ni Bato at baho ni Cauatano nilantad. May kaso dapat ito sa ICC. Grabe mga kaibigan, wala na atang natitirang hiya itong grupong Duterte, lalo na itong si Cauatano dyan sa Senado. Pinatakas na nga ang puganting Bato, maang-maangan pa ang gago, wala naman daw warrant kaya libre ang pag-eskapo. Pasigaw-sigaw pa ang loko, akala niya lahat mauuto. Paluhod-luhod pa, kala mo talaga santo, pero ang galawan, pang demonyo. Ang daming palusot kung sino-sino ang sinisisi. Ganyan ata talaga kung puro clown ang Senado. Nakakapanood tayo ng libreng circus. Kaya naman, kinastigo itong si Cauatano, tinawag pang walang kwentang tao at nilantad ang baho. First time na malalaman natin po lahat ito. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong kayabangan umano ni Cauatano. Ginagawa kasing tanga at bobo ang publiko. Saglit lang po ito bago natin puntahan yung pinaka-exciting part kung saan nilantad ni Sir Ronald Llamas at ni former Senator Trillanes dito nga sa kabalbalan ni Cayetano at ni Remulla. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. What? Sinungaling, no? 'Di ba mga kaibigan? Sigaw-sigaw pa. Under attack daw. Wala namang sumugod sa kanila. Tanim kwento talaga, manang-mana sa amo, 'di ba mga kaibigan? Pasigaw-sigaw pa kala mo naman masisindak ang lahat. Panawagan dito kay Bad Boy Robin. Sampahan mo din ito, sumisigaw. 'Di ba mga kaibigan? Tapos pinapangalandakan pa ni Cayetano mga kaibigan. Wala naman daw warrant. Kaya itong si Bato, free to go. Tapos kinorek pa tayo mga kaibigan, hindi daw eskapo ang ginawa ni Bato. Kaya naman mga kaibigan, heto talagang kinastigo ni former Secretary Ronald Llamas at ni former Senator Trillanes ang kahambugan at kabastusan ni Cauatano. At nilantad din mga kaibigan yung baho nito na dapat pala isa si Cauatano sa masasampahan ng kaso sa ICC. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. Hindi siya tumakas dahil wala namang warrant. Ba't mo nilagay sa protective custody? Protective custody. Actually, kung gano'n, liable ka ron. Dahil sa protective custody mo, tapos nakalaya. Diba? Tapos sasabihin mo, umalis lang siya. Hindi siya tumakas. Dahil wala namang warrant. No? So, ikalawa, ang linaw-linaw naman nung obiter ng Supreme Court na unanimous, meron jurisdiction ang ICC sa atin. Therefore, yung international warrant has the force of law. No, has the force of law. Ano bang warrant ang hinahanap niya? Yun na yung warrant International warrant, while we are a treaty partner, it has the force of law. No? Saan bang law school nang galing yan? Ay, paulit-ulit na lang yan. Walang hindi pwedeng dumaan sa local court yung international warrant ng ICC. Actually, mas compelling pa nga yung ICC international warrant kaysa sa blue notice, red notice ng Interpol. Dahil it has the strength of a treaty. Tama naman, di ba mga kaibigan? Pero ganun talaga mga kaibigan. Same sila ng utak ni John Vic Remulla. Kasama itong si Cauatano. Wala daw warrant kaya hindi pwedeng arestuhin si Bato. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayong arestuhin si Bato gamit ang warrant galing ICC? Mantakin nyo po galing na mismo sa NBI at kay Pangulong Marcos na may warrant galing ICC. Pero kay Cauatano at Remulla, walang warrant. Kaya si Bato, ayun, eskapo mga kaibigan. At kung walang warrant pala mga kaibigan, bakit binigyan ng proteksyon ni Cauatano ang puganting Bato? Tulad ng sinasabi ngayon ni Sir Ronald Llamas, di po ba? Pinagloloko tayo nitong mga feeling santo, pero sa totoo lang, galawang demonyo, galawang sindikato, nakakahiya. Naghalo kasi yung self-righteousness,
yung sense of entitlement, yung arrogance, no? Totoo. Naghalo eh. Naghahampas pa ng lamesa, 'di ba? The Senate is being attacked. The Senate is being attacked. No? Nanganganib kayo. Ganun siya. Kala niya makukuha sa taas ng boses eh, no? With a character like this, na sobrang believe sa sarili, sobrang sense of entitlement at saka self-righteousness, tingin mo ay yan, ay kahit yung mga scoundrels will look at him as a leader. Ibig sabihin, alam naman natin, wala naman tayong kabilib-bilib dyan sa mga senador na yan. Di ba? Oo. Yang ganyang klaseng walang kakwenta-kwentang tao, hindi lang walang kakwenta-kwentang senador, hindi lang walang kakwenta-kwentang Senate President, walang kakwenta-kwentang tao, tapos nag-i-invoke palagi ng Diyos. Di ba? Tingin mo, yan ay maboboto pa uli? Re-electionist yan sa 2028? Nakakakilabot nga mga kaibigan, no? Every time na lang na ginagamit niya, 'di ba? Yung Biblia at yung pangalan ng Diyos. Nakakakilabot mga kaibigan. Sa totoo lang. Pero mga kaibigan, sobrang kapal nito. Tatakbo pa din 'yan. Oo. Sa kapal ba naman ng muka? Nagpapasikat nga kay Sara Duterte yan eh. Baka sakali daw na siya yung kunin, nakasama o katandem bilang vice-presidente. Siyempre mga kaibigan, iboboto pa din yan ng mga gullible na DDS. Kahit na walang kwentang politiko. Basta kaalyado ng kanilang amo, matik sa balota, diretso mga kaibigan. Diba? Yan yung mga nakikita nating mga politiko ngayon dyan sa Senado. Nagsama-sama yung tracing hudas na may mga baho at may mga kaso. Nakakahiya talaga. Wala na, pack up na tayo. Pag maging senador pa yan. Na kahit pa ulit-ulit nang kinokontradict yung kanyang sarili, akala niya may maniniwala. Kaya yung mga tao, magkaroon naman tayo ng konting self-respect. No? Ikanto naman natin yung mga ganyang mga walang hiya. Pero sabi niya sa press ko niya, kung wala daw tiwala sa kanya, wala rin daw tiwala sa demokrasya. Imagine mo yun. Ang lakas ng loob. Diba? Parang ini-equate niya yung sarili niya. No? As the symbol of democracy. Diba? Diba siya yung Secretary of Foreign Affairs nitong mass murderer na nasa ICC? No? Paano siya naging democratic? Diba siya yung nagsalita sa United Nations defending Tokhang? Totoo naman, di ba mga kaibigan? Defender, enabler ng Tokhang itong si Cayetano. Di ba? Bilib na bilib sa ginawa ng kanyang amo. Di niya alam, pinagtatawanan na siya ng buong mundo nung sinabi niya na lahat daw ng namatay sa war on drugs ay nanlaban. Di ba mga kaibigan? Kagaguhan. Kaya dapat dito mga kaibigan kay Cayetano, sana isama sa kanyang amo. Kaya no wonder bakit niya kinupkop at pinaiskapo si Puganting Bato. Kasi nga, iisa lang mga kaibigan yung kanilang amoy. Tulad nito mga kaibigan, pakinggan niyo po ito. Actually, para malaman lang ng ating mga tigapakinig, si Alan Peter, kasama siya dun sa original communication na dapat kasuhan sa ICC. No? Marami yun eh. Ang problema lang ay dahil hindi pwedeng sobrang dami, kung hindi na matatapos yung kaso, parang ililimit lang nila sa 3. Si Digong, si Bato, tsaka si Bongo. Pero yung original na pinadala sa ICC, dahil dito sa mga pinagsasabi niya sa UN, dahil sa pinagsasabi niya all over the place defending Tokhang, ayun lang, swerte lang siya dahil limitado rin yung resources at saka oras ng ICC. Hindi pwedeng sobrang dami yung kakasuhan. Pero very clear yung kanyang taint. Very clear yung dugo sa kanyang mga kamay. Dahil sinuportahan niya itong mass murder na ito. Itong crimes against humanity na ito. Tapos ang lakas ng loob na sabihin na pag pinagdudahan siya, pinagdududahan ng demokrasya. Di ba kung ikaw ay bahagi ng conspiracy na yan, you put a lot of people in harm's way, lalo na itong mga media. Yeah. Dapat talaga isumpa ka eh. No? Dapat huwag ka makalimutan ng kasaysayan. Yes. No? Dapat ay lahat ng mga estudyante, no, ay pag-aaralan ka. Para hindi ka nila gayahin. Hindi talaga. Walang may gustong gumaya dito sa taong ito mga kaibigan. Cayetano. Oh, 'di ba? Maging isang halimbawa si Cayetano sa mga hindi dapat gayahin ng mga kabataan. So mga kaibigan, since nakatakas naman na si Bato, 'di ba? Ano nang mangyayari? 'Yun ang tanong.
Mahuhuli pa ba si Puganting Bato? Lalo na, mga kaibigan lalo na kung si John Vic Rimulya pa din ang DILG Secretary. Kaya naman mga kaibigan, heto yung matinding sagot ni former Senator Trillanes. Ako, naniniwala na ako ngayon, it's very clear now to me na si Secretary John Vic ay naglalaro na. Playing both sides, ika nga. Nakita mo naman yung demeanor niya when he was with the Cayetano senators, di ba? At home siya ron. Kasi ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Biruin mo yan, bakit hindi mo ginagawa? Wala siyang ginagawa pa at up to this point. So sabi ko nga, is either takot siya sa mga Duterte or compromised siya, meaning nagpe-play both sides na siya, namamangka sa dalawang ilog, or talagang grossly incompetent siya. Sinabi pa niya, I am here to protect Bato. Okay. Sige na. O, bakit yun? Problema yun. Playing both sides yun. Pero, kung pinoproteksyonan mo si Bato, nakalusot eh. Paano mo ngayon mapoproteksyonan si Bato? Nakalusot sa'yo. Meron ka bang dinetail sa kanya to protect him? Wala, di ba? So ano yung sinabi niya doon sa press con? Yabang lang? Forma lang? Tapos yung mga pulis doon sa perimeter ng Senado, why are they there? Di ba? Tapos sinabi niya, andito ako to secure the Senate, yung mga nasa loob, to protect them. Protect them kanino? Sino bang kalaban niya? NBI? So, ang dami niyang butas dito. Alam rin ni John Vic na merong warrant kasi mismong kapatid niya yung nagpasingaw nito eh. Kaya nga nagtago si Bato, di ba? Yes. So, alam niya. Alam niya yun. Ngayon, ganito. Having known these circumstances, palagay mo, ibibigay pa sa PNP yung task na arestuhin siya? Hindi. Di ba? Sige, tignan mo na lang during the weekend. Sabi niya, meron akong 10,000 policemen, dragnet, para huliin siya. Nakalusot, di ba? Pumasok sa Senado. Before that, may sinabi pa siyang mag-i-issue kami ng subpoena. Yeah. Nung nasa Senado na, withdraw yung subpoena. Di ba? Tapos nung nawala na, i-issue ulit yung subpoena. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan eh. Parang masyado ng misteryoso eh. Alam niyo yung NBI, pag nag-serve ng warrant, tapos humarang ka, obstruction of justice yan, pwede kang huliin on the spot. Similar to what General Torre did kay Medialdea nung humarang siya. Kunin si pinusasan siya kaagad. Ganun yon. So ito, kunyari, even assuming totoo yung sinasabi ni Aplasca na itong NBI were there to serve the warrant, hindi mo pwedeng barilin. Bakit mo ba barilin? Trabaho nila yun eh. Kaya alam nyo, sabi ko, kasuhan nila to ng attempted homicide. Si Aplasca, pati obstruction of justice, maliwanag yun. Dapat lang, di ba mga kaibigan? Isama na din yung mga senador na kasabwat dito. Kasi totoo naman tanggal na talaga mga kaibigan yung maskara ni John Vic Rimulya. Di ba kung bakit sinasabihan siya maka Duterte, di ba? Incompetent, di ba? Walang ginagawa, tamad, di ba? Puro pa preskon. Yun yung nakikita ng taong bayan Mantakin nyo naman dito na lang sa issue ni Bato. 6 na buwan. 6 na buwan na alam niyang may warrant na pala. Pero walang ginawa kundi magpa-media, yun na nga, magpa-presscon, di ba? Magpa-pogi. Wala mga kaibigan, sayang lang. Kaya tama lang yung panawagan na palitan at sibakin sa pwesto. Itong si John Vic Rimulya at isama na din itong si Cayetano, palitan na agad-agad. Hindi rin magtatagal mga kaibigan malulusaw din yung grupo na yan at babalik din tayo sa dati. Sana ibalik agad-agad yung liderato ni Soto. Kasi yun ang totoo mga kaibigan. Itong mga to wala. Pwesto, politika, kapangyarihan. Yan lang yung iniisip ng mga yan. At least pag umalis, etong si Cayetano napalitan na. Ito lang naman yung maiiwan na legasiya niya mga kaibigan. Eto. Basahin natin. Alan Legacy. Una, pinalabas ang tunay na kulay ni Loren Legarda. Totoo. Pinagsama-sama sa iisang grupo ang may mga kasong senador. Check na check, di ba mga kaibigan? Ginulo ang Senado. Yan. Totoong totoo yan. Pinalutang si Bato after 6 months para patakasin ulit. Di ba mga kaibigan?
Yan mga kaibigan ang iiwan na legasiya ni Alan Cayetano. Di po ba? Nakakahiya. So mga kaibigan, ano masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.